Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman. Yung construction, yung contractor, sinundan naman ang plano. By the book naman yung kanyang ginawa, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Napos, this is a 44-ton bridge. Dapat 44 tons ang acceptable load. Yung dalawang truck na yan, yung naiwan yung isa, over 100 tons yan. Dalawa yan ang dumaan. Kaya, ayan ang nangyari. Hindi talaga kaya. Ito yata yung una eh. Ito yung pabigay. Wala nang plate eh. Ito. Baka na. Hindi, sumunod na lang. Ito yung una. Ito yung una. Tama. Kaya nakaganyan yan. Hindi dito. Dahil tama. Dito bumigay. Ganyan. Hinila lahat ito. So, mga boss, gagawa lang ako ng reaction video dito sa video na napanood ko. Ayan, yung pinanood kanina. So mga boss, sa mga hindi pa nakakaalam, ay yung 100 tons na dump truck or 100 tons na truck ay ginagamit po yun sa pagmimina. Okay? Pagmimina yung 100 tons. Hindi po yun makakadaan sa highway kasi ang lapad nun. Pag dumaan yun sa highway, tabihan mga kakasalubong nun, yung 100 tons. Sa laki ng budget niyan sa inilaan sa Kabagan Bridge. Tapos yung ilang tons lang yung capacity load niya. 2 dump truck pa lang, tumibag na. Saan napunta yung mga budget nun? Baka walang bakal yung bridge na yun. Baka walang bakal yung loob nun, kaya bumigay. Yun lang mga boss. Gusto ko lang ipaalam na yung 100 tons, ayan siya. Yung nandun sa video, ay pagkakalam parang huwo lang ata yun. Pag yun ay kinargahan mo ng 100 tons na load, baka sumabog na yung mga gulong nun. Yung dump truck na yun. Hindi nyo masasabi na 100 tons ang karga ng dump truck na nandun sa Kabagan Bridge na dahilan ng pagka bagsak ng bridge. So hindi mo masasabi na 100 tons ang karga nun kasi hindi kakayanin ng isang ordinary na truck yung 100 tons. Okay? Idol ko pa naman dati to.